dear beloved, Boss Mike, Cervera. Kita nyo ha, yung mga DDS na pinapagalitan, eto sila. Pasok! Ating Presidential Communications Office Secretary Trixie Cruz Angeles na dumalo ito sa isang seminar sa China noong 2023 kasama ang ilang mga vlogger na sinasabing pro-Duterte. Ako tanong ko lang dyan mga kababayan, kahit anong palusot ni kaibigang Attorney Trixie dyan, mga kababayan, mahirap paniwalaan. Siguro si Attorney Trixie, yun yung pakay niya. Pero yung mga ilan dyan, mga kababayan, teka, bakit kayo nagpunta ng China? Kung training lang pala, para matuto kayong mag-YouTube, mag-Facebook, mag-TikTok, mag-Instagram, para gumawa ng short video, anak ng pating napakababaw na dahilan. Mga kababayan, kayang-kaya natin yan. Pwede ka nga kayong pumunta lang ng Google, hindi sa China. Google lang ang pupuntahan nyo. Wala pang gastos sila. Diba? Pero bakit sa China? Pwede namang i-Google yan. Ang gawa ng video, madali lang. Diba? Yung palusot na yan, mga kababayan, kung ako congressman, hindi lulusot yan. Bakit kanyo, mga kababayan? Totoo naman. Bakit? Alam natin yan. Gumagawa tayo ng mga content, gumagawa tayo ng mga video. Tanong nyo, yung mga yan, natuto ba? Yung katwiran na natuto daw ng ibang klaseng pamamaraan ng paggawa ng video? Alokohan! Baka tinuruan kayong gumawa ng fake news! Yun! Malamang! Diba? Oh, kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tapihan ka. Diba mga kababayan? Meaning nyo na baka mamaya tinuruan kayo na gumawa ng mga fake news. Kaya nagkalat ang fake news ngayon. Pero sasabihin nyo, mag-aaral lang kaming gumawa ng video. Putik na yan, mag-Google na lang kayo. Ay! Ano? Hoy, shoutout naman kay bro. Johnny Ganaban. Tawa ka lang ng tawa eh. Kita mo, hindi pa ako nagpapalit ng damit dito. Nandyan pa ba kayo? Nandyan pa kayo? Sige na, tuloy na. Sa pagdinig ng Tri-Committee sa Kamara, inusisa ni House Deputy Speaker J.J. Suarez si Angeles kaugnay sa National Radio and Television Administration ng China at ang papel nito sa pagsasanay ng media practitioners mula sa iba't ibang bansa. Ipinakita ni Suarez ang retrato ng attendee sa NRTA seminar kung saan naroon si Angeles at ang pro-Duterte vloggers. Sakto, kita nyo, pro-Duterte vloggers. Tanong ko lang mga kababayan, napakasimple lang. Bakit kailangan pro-Duterte vloggers lang ang imbitahan? Kung yan talaga ay malinis, maayos, walang tinatago yan. Sige nga, bakit pro-Duterte vloggers lang ang pinapunta dyan? Alam nyo naman mga kababayan, hindi lingid sa inyong kaalaman na ang mga pro-Duterte ay pro-China. Diba? So ibig bang sabihin, exclusive lang yan? O talagang merong halong pagtatraidor sa bayan yan? Ganun lang naman kasimpleng unawain. Bakit nga naman? Bakit kailangan pumunta dyan? Kung ganun lang ang pag-aaralan. Bakit? Bakit kailangan umabot ng 2 linggo mahigit? Naisip nyo ba yun? Pagtitraining ng maliit na, na short video o ilang minutong video, aabutin ng training ng 2 linggo? Ng pati naman yan, buti na lang talaga, hindi pa ako congressman. Kapag ako congressman, gigisahin ko lahat yan. Di ba? Ng pati na unawain yung maigi yan. Di ba? Tuloy. Nangyari ito noong May 23 hanggang June 5, 2023. Sa interpretasyon ni Suarez, inamin ni Angeles na binayaran ng China ang kanilang seminar. Nakikita nyo bakit kailangan bayaran nila yan? Ginagawa daw ng China lagi yan. Tanong ko naman, totoo ba? Diba? Kayo lang ba vlogger? Paano naman yung iba? Bakit hindi nyo sinama? Mayor muna ha. Nako, mabigat na kalaban yung mayor sa amin. Nako, kaya hayaan nyo.
Tandaan nyo, pag ako naging politiko, ang paglilingkod ko ay taos sa puso. Hindi ko kailangan magnakaw. Kahit bantayan nyo ko oras-oras, araw-araw. Bakit? Ang gusto ko lang, yung aking pamumunuan, dapat umunlad yan. Ganon. Maging magandang ehemplo sa buong bansa kung ako ay manunungkulan sa isang bayan. Pag yan naging magandang ehemplo sa buong bansa, tandaan nyo, kaya nating gawin yan sa buong kapuluan ng Pilipinas. Di ba? Oh, kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tapihan ka. Okay, tuloy. Bayad po nito ay yung state of China, Yes, sir. China government. Ang Kita nyo, inamin na nagbabayad pala dyan, China. Gastos ng China, mga kababayan, ha? nagbayad sa inyo, Yes, sir. sa travel ninyo, sa stay ninyo, at sa seminar. Okay. Paano po ba kayo naimbitahan para maging bahagi ng seminar? Ayan, magandang tanong. Oo. Paano nga naman, attorney? Oo. Through the Chinese embassy, Through the Chinese embassy. Pinili po kayo ng Chinese embassy. they conduct these regularly, I understand. There are others who are also invited from the mainstream media. Pero hindi po kami magkasabay that time. Kahit hindi, kahit oo. Oo, at kaibigan ko yan eh. Attorney. Oo. Attorney, huwag kang magpalata. Nagiging defensive ka dyan. So, I understand that this is conducted regularly. I think yearly. I'm not sure. Yearly daw ginagawa, mga kababayan. Kita nyo. Meron ba kayo nabalitaan na ang inimbitahan ay mga BBM vlogger naman? Walang ganun. Bakit? Pusa tayong kaya naman nating pumunta dyan na walang kahit na sino mag-iimbita. Kapagkat mga kababayan, kakampi natin si bro, hindi tayo mapapahamak sapagkat tayo ay kanyang binabantayan. Di ba? So it is a state-funded program by China where they invite media practitioners such as yourself. Am I correct? I think this is one of those times where they've invited vloggers. Layon-anya nito na ituro ang technical aspects at emerging trends sa social media. There is a cultural exchange agreement between China and the Philippines since 1970s. Okay. I was in Xi'an for an archaeological... Iba naman yun eh. Iba naman yun. Iba naman yung sinasabi niya eh. Yung training. Yung si Attorney Trixie, archaeologist kasi yan. Oo. Ngayon, iba yun. Yung mga kasama niya kasi hindi naman arche. Di ba? seminar, part of our cultural exchange agreement because I'm an archaeologist. Oo, ikaw yun. Pero yung mga ibang vlogger, anong pakay dyan? Sige nga, si attorney, nililigtas na yung sarili. Attorney, sorry Oo, love na love kita. Alam mo yan. Pero teka muna. Oo. Sige, tama naman yan. Ligtas mo sarili mo. Laglag mo na sila. Laglag mo na sila. Ikaw kasi meron ka talagang pakay dyan. Tandaan nyo, kapag pupunta ng ibang bansa, meron laging tinatanong sa immigration. Bago kayo lumabas ng Pilipinas, tatanungin, anong gagawin mo sa China? Ang lagi ko sinasabi, mamamasyal lang. Pagbalik ko ulit, anong gagawin mo sa China? Makikipag-meeting lang. Anong meeting? Gusto ko lang makita yung kaibigan ko roon. Pagbalik ko ulit, anong gagawin mo sa China? Gusto kong balikan yung crush ko. Ano gagawin mo sa China? Magkakapi lang. Yung mga ganong sagutan, no? Pero kasi itong mga ito, wala Paano yung ibang kasama mo, attorney? Ikaw, oo. Paano yung iba? Mga vlogger-vloggeran. Diba? Ang hirap naman yung pangatwiranan. Oo. Si Attorney Trixie kasi ang tinanong Dapat yung iba
Ang bago ay yung short form, yung pagturo nila ng short form type of video. Kita mo, short form type of video. Yun lang daw yung ituturo. Mga kababayan. Tony, kahit ako, kaya kong ituro yan. Oo, napakadaling ituro niyan para pumunta pa dyan sa China. Baka naman kakaibang video yung gagawin nyo dyan. Di ba? Oh. Which is a technical, parang technical na seminar yon na tinuturuan kung paano gumamit ng ibang mga platforms at yung pagturo ng appreciation ng short form. Ang short form po, yun po yung mga reels, yung mga TikTok, at Kita nyo mga kababayan, napakadali lang gawin yan. Gagawa ka ng video, mga post naman. Napakadali kung vlogger ka na. Kahit nakapikit ka, napakadali lang. Punta ka ng Google, lahat yan, may tutorial. Anak ng pating mga kababayan. Anyway, ayan yung paliwanag nila at palusot nila kung bakit sila nagpunta dyan. Pero yung totoo, iba yung hinala ko. Gumawa sila, pumunta sila, para i-brainwash yung mga isipan ng mga dinala nila dyan para paniwalain sa isang paniwala na sila lang ang magbibenepisyo dyan. Diba? Tingnan ninyo, tanong ko sa inyo, yung mga nagpunta na yan, pinagtanggol ba nila yung West Philippine Sea? Pinagtanggol ba nila? Ha? Yung si Pangulong Bongbong Marcos sa paglaban niya sa ating karapatan dyan? Hindi, di ba? Bagkos. Binabash pa nila. So ngayon, anong benepisyo natin sa mga nagpunta riyan? Kung silang mga nagpunta riyan, hindi nila mapagtanggol yung sariling atin. Di ba? Oh. Ay na bahala, alam nyo na yan. Oh, sabi nga ni James Gillian, para mag-spread ng fake news, para aralin kung paano gumawa ng mga kung ano-anong mga ka-fake newsan. saka yung 1-minute videos ng YouTube. Gayunman, nilinaw ni Angeles na walang Anong 1 minute ng YouTube at up? Attorney, teka muna. Bakit pati yung 1 minute ng YouTube tinuro sa inyo? Sa mga hindi pa nakakapunta ng China, bawal, walang YouTube doon. Walang Google. Walang TikTok. Attorney, bakit kailangan ituro nila? Wala naman sila nun. Diba mga kababayan? YouTube tinuturo, wala nga sila nun. Walang YouTube sa China. Diba? Wala, hindi gagana. Kailangan dumaan ka pa at bumili ka pa ng mga kung ano-anong mga site na dadaanan. Pero yung tulad sa atin, pagbukas mo ng YouTube, yun na yan. Walang ganun doon. Di ba? Di ba? Weibo, meron doon, oo. Naknang pating kayo. Kaya nga sabi ko sa inyo kung ako'y naging congressman, dilulusot yung mga yan. Ay, nako, mga kababayan. Ewan ko ba? Bakit napapanawala sila? Pero eto na. Sige, yan na natin silang magbulan dyan. epekto ang dinaluhang seminar sa kanyang political views dahil malalim na ang kanyang kaalaman sa kasaysayan ng China. Giit naman ni Suarez, sana'y gamitin nila ang nakamit na enhanced skills para sa kapakinabangan ng Pilipinas. Umasya pa kayo? Yung natutunan nilang skills? Diyos ko, sa Google, mas magagaling at mahuhusay pa. Doon sa China, nabola na naman kayo, naniwala kayo na yun talaga yung pakay nila? Come on! Yung sinabi lang na wala na turo video para sa YouTube, wala nga YouTube doon. Ang pating na itong mga to. Diba sa susunod, ihalal nyo ko at talagang ako gigisa sa mga to pwede ba? Mike Cervera for congressman. Bagay naman sa akin, di ba? Mga ganitong pormahan. Di ba? Huwag na magsusuot ng ng shades kasi baka pagkamalang bodyguard. Ako lang yung congressman na sarili ko, bodyguard ko. Di ba? Bakit ganyan suot mo? Boss Mike? Nakabarong ka tapos naka-shades ka.
Ako na rin nagbabantay sa sarili ko. Diba? Mga kababayan. Tuloy. Masa na? Yan na natin yan. Good news, mga kababayan. Nakita nyo ba yung ano sa Cavite? Kasi mahaba na ito. Dami nating topic mga kababayan. Dami. Ang dami na ito. Ang daming nilagay ng admin ko. Kaya nga, di ko na alam kung anong unahin ko rito sobrang haba na ito. Kapag ito tinapos ko, mga kababayan, sigurado. Sigurado wala na naman akong boses bukas. Ay nga pala, mga kababayan. Siya ba, hindi pa nakaka-subscribe din Etong Big 5 channel, abangan nyo kami dyan. Kaming 5. Kaming 5. 5 kami. Siyempre si Sangkay, si Mark Ramos, ako, Coach Jared, at ang aming pinsang pinakagwapo. Wala lang iba kundi si Takero Miyamoto. Mga kababayan, Bodyguard niya sarili. Yun na nga yun. Mga kababayan, pakisubscribe naman po ito, mga kababayan. Para lang sa ganun, doon tayo magkita-kita. Dahil po ito baka bukas amin na itong umpisahan. Nako, marami kaming ibibisto dyan. Mga kababayan, ulitin ko lang. Dito po, marami kayong malalaman na hindi nyo pa nababalitaan. Talagang pipigain ko sila na pakantahin sa mga nalalaman kung paano ba nag-umpisa yung panghihikayat ni Maharlika para bumaliktad kaming lahat para suportahan si Digong. Ako, mga kababayan, yan ang pinakamalabo sa lahat. Diba? Yan ang pinakamalabo sa lahat. Ay? So anyway, mga kababayan, kami hong 5 ay matatagal ng magkakaibigan. Kaibigan din naman natin yung ibang vlogger. Pero gusto ko, sana maimbitahan din ako nila at gumawa ng pwede naman Big 10, Big 6, Big 7, Big 8. Hanggang sa dumami ng dumami. Diba? Subscribe na kayo dyan Abangan nyo yan. Big 5. Good news naman, mga kababayan. Tatalakayin ko sana to. Blatter ang pulis. Ayan tatalakayin ko sana to nung binokya ni Remulla si Manang Aimee nyo. Hindi ko na Manang Aimee yun. Manang Aimee nyo na. Diba? Mga kababayan? Diba? Tandaan nyo, mga kababayan dito, sa grupo na to, bawal may kaso. Bawal yung may kaso Kapag may kaso, pera dito. Okay na. Ito na, mga kababayan, good news. Kita nyo naman hanggang ngayon, mga kababayan, bagong Pilipinas para sa bagong bagong Pilipino para sa bagong Pilipinas. Citizen movement, eto na. Grabe. Dami yan, mga kababayan. Napakarami yan. Ito po yung Ayan, mga kababayan, napakarami yan, napakahaba yan. bagong Pilipino para sa bagong Pilipinas. No! Citizen movement na nagkakaisa ngayon. Ayan. So napakahaba po ng nito. Mahaba po yan, mga kababayan. Opo ang haba niyan, mga kababayan. Kung kayo ay madalas duman ng EDSA, mula monumento, mga kababayan, ang haba niyan, hanggang dun sa Baclaran. Ganun kahaba yan, mga kababayan. Saan? Sa Heritage Hotel. Hanggang dun. Hanggang dun sa monumento ni Andres Bonifacio sa Caloocan. Ganun kahaba. Ay, nako, mga kababayan. Anyway, mahaba na itong live natin. At sorry naman sa late ko. Hindi ko oras tong live na to, mga kababayan. Sana magkita-kita po tayo. Bukas, sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, nakakapag-share, alam nyo nang gagawin ninyo. So mga kababayan, nandito na lang ang ating live. Bibitinin ko kayo sapagkat yung boses ko, inaalagaan ko. Baka malabisan na naman. Isa pa, hindi pa ako nakakapaghilamos, hindi pa ako nakakapagpalit ng damit. Galing po ako sa aming fellowship. Sa mga hindi nakakaalam,
galing po ako sa fellowship. No? So, yun, mga kababayan, abangan natin yung mga mangyayari kasi buwan-buwan nga ho, mga kababayan, tayo gumagawa ng kawang gawa para sa kapwa. Mga kababayan. So, ayoko naman na gamitin pa tong platform para, di ba, makisali kayo, wala naman kayong kinalaman. Para lang yung iba magkaroon ng konting background kung ano yung ating mga ganap sa buhay, pinagkakaabalahan. Ano? So ngayon mga kababayan, maraming salamat sa pagsama. Kahit na ilang beses itong inadjust ang oras, nandiyan kayo. Sabi ko nga nun mga kababayan, meron lang tayo 10 kasama. Pero minsan umaabot na tayo ng 15,000. Okay lang yan. Huli, ako ang inyong lingkod, mga kababayan. Mike Cervera po. Laging nagsasabi, mahalin natin ang ating kapwa, ipagdasal po natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa mandako ng mundo. Naroon kayo, syempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Our beloved Boss Mike